Alright mga kapatid, mainit na balita 'to 'no, dahil si President Trump o si, US ex-President Trump mga tol ay pinagtangkaan daw mga tol 'no, itumba sa kanyang, isang rally mga kapatid o campaign rally sa Pennsylvania. Naku po, buti na lang talaga at parang dumaplis lang mga tol 'no, pero eto panoorin natin 'to, ano nga ba talaga ang nangyari at bigyan natin 'to ng reaction video mula rito sa News 5 Everywhere mga kapatid. Samahan lang ninyo ko at huwag niyong kalimutan siyempre mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Ligtas na matapos tangkaing patayin si former US President Donald Trump sa gitna ng kanyang campaign rally sa Pennsylvania sa Amerika. Sa tenga, tinamaan ng bala si Trump habang 3 sibilyan ang nadamay. Nako. Patay naman ang gunman na pinagbabaril ng mga otoridad. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sa Butler, Pennsylvania, dinala si former US President Donald Trump ng kanyang campaign trail. Hindi pa siya nakalista mga tol 'no, si Trump hindi pa nakalista. Sa Butler, Pennsylvania, dinala si former US President Donald Trump ng kanyang campaign trail para sa kanyang re-election bid sa Nobyembre. Abala si Trump sa kanyang talumpati nang biglang You know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Napahawak sa tenga ang dating Pangulo bago siya Dumaplis. lumapa sa podium. Agad namang pinalibutan ng Secret Service security si Trump. Matapos ang ilang segundo, tumayo ang grupo para dalhin sa kanyang sasakyan si Trump. Pero bago siya umalis, ay sumenyas muna siya sa mga taga-suporta. Bukod kay Trump, isang sibilyan din ang tinamaan ng bala at namatay. Dalawang iba pa ang kritikal. Napatay naman ng mga pulis ang gunman na isang Thomas Matthew Crooks. Base sa investigasyon, wala sa mismong staging area ng campaign ng gunman, kundi pumosisyon siya sa isang bubong mahigit 100 metro ang layo kay Trump. Aba matindi. Napakalayo nun mga tol. Sniper. Dahil sa mga putok ng baril ay natuntun agad ng FBI at mga pulis ang posisyon ng gunman at saka siya binaril. Matapos magpunta sa ospital, sa social media din ni Trump ang lahat ng pasasalamat niya sa mga pulis at Secret Service members na tumulong para i-neutralize ang shooter. Hindi professional yung ano mga tol, hindi professional yung kumana. 'Di ba? Salamat niya sa mga pulis at Secret Service members na tumulong para i-neutralize ang shooter. Isang bala ang tumagos sa itaas na bahagi ng kanyang kanang tenga. Bagamat dinugo siya ng malala, ay nasa mabuting kondisyon na si Trump. Sa isang press conference naman, kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation na assassination attempt nga ang nangyari. Pero blanco pa sila sa motibo ng gunman. As I mentioned, we have a number of agents on scene. We also are working closely with other federal agencies, our state partners, and our local police partners as well. The single greatest priority would be to identifying a motive and whether there was anyone else involved. Heto na ang pinakamalalang assassination attempt sa isang presidente o presidential candidate ng Amerika. Pero kawawa yung nadamay. Mula nang barilin si former US President Ronald Reagan sa Washington DC noong 1981. 2005 naman nang hagisan ng granada si former President George Bush sa bansang Georgia. Pero hindi ito sumabog. Kasunod ng pag-atake, kinundina ni US President Joe Biden ang pag-atake kay Trump. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. Kinundina Okay, alam nyo mga kapatid, no? Yung mga ganitong pangyayari, hindi naman to bago na sa mga presidente. Alam ko, ito rin ang ikinasawi ng no, presidente ng Japan, mga tol. Kaya nga nagpalit na ng presidente ngayon kasi nung nakaraan ay nabiktima ng ganyan. At sa Amerika naman, sa history nila, marami na rin mga tol. Kennedy, di ba? Tapos dati si Abraham Lincoln, di ba? Marami na yung ganito. Pero etong kumana mga tol kay Trump, kung sakasakaling nabuhay yun, no, pwede pang malaman kung merong bang nag-utos sa kanya. Pero hindi eh. Kung may nag-utos sa kanya, dapat professional na mismo yung kukunin mga tol nung mag-uutos, di ba? Siguro ito personal na galit pero ewan ko, may sayad na ata sa utak at para gawin yun dahil sa personal na galit niya lang mga tol, di ba? At biruin mo no, konting ano lang eh, kasi sa tenga na dito tumama eh, di ba? Dito tumama sa
tenga, eh. Konting ano na lang, eh, konting adjustment na lang talaga mga tol sa ulo na ang tama mga tol. Siguro wala ng former President Trump ngayon na tumatakbo diyan, 'di ba? Pero dahil nga sa tenga ang tama mga kapatid, ibig sabihin hindi pa talaga siya nakalista, 'di ba? Pero kung ano man yung ano na yun, kung ano man yung motibo, bukod sa hindi siya nagtagumpay, wala na siya sa mundo ngayon, hindi na malalaman ng otoridad mga tol kung ano pa yung motibo nun dahil nga pero ang galing sa kanila 'no, kahit na gano'ng kalayo mga tol, 'di ba, natuntun agad nila dahil sa mga putok. Kasi naalala ko mga tol dito sa Pilipinas yung mayor ng, nakalimutan ko basta sa South yun, eh. Mayor yung, naitumba rin sa pamamagitan ng, parang sniper din mga tol. Hindi natuntun dun, eh, hindi natuntun kung sino yung ano, eh, kung sino yung gunman, eh, 'no. Pero dito natuntun agad ng mga otoridad kaya na ano agad nila 'no, naitumba agad nila yung ano, yung sniper mga tol. Nakakatakot yung mga ganitong pagkakataon mga kapatid, kaya mahirap din talaga tumakbo ng ano, presidente. Kaya sana mga tol, maingatan ng ating, otoridad o ng mga PSG 'no, si President BBM at sana kahit na sino pang pulitiko dito sa bansa mga tol, hindi maganda yung mga ganitong pangyayari kasi ito magdudulot lang talaga ng alam mo yung kaguluhan sa isang bansa. Pero buti ito, campaign rally pa lang 'to mga tol. Pero makikita mo meron din talagang karahasan sa kanila mga tol 'no. Sana ano, sana hindi na maulit yung mga ganitong mga bagay. Din na rin ng ibang world leaders ang pag-atake. Ito, kinundi na ni ano, ni BBM. Donald Trump is fine and well after attempt to assassinate him. Our thoughts and prayers are with him and his family. Together with all democracy-loving peoples around the world, we condemn all forms of political violence. Actually mga tol, pagkatapos nung ano 'no, pagkatapos tirahin si Trump, gumanon pa siya 'no, ta's galit na galit, eh. Kabilang na rito si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang nakakaawa yung nadamay, 'di ba? Yung merong umattend lang sa rally, yung tatama dapat kay Trump at dumapli sa tenga niya, doon tumama sa isang ano, sa isang civilian, yun ang nasawi, 'di ba? Yun ang nasawi. O baka naman yun talaga target, dumaplis lang kay Trump, no? Pero hindi eh. Malabo, ang daming pagkakataon bakit doon pa padadaanin kay Trump, eh, 'di ba? Sa ngayon ay nakabalik na ng New York si Trump. Hinigpitan na rin ng seguridad sa paligid ng Trump Tower. Mas matindi seguridad nito sa mga susunod na campaign rally niya mga tol. Kung ano pa siya sa mga campaign rally after nitong insidenteng 'to, 'di ba? After nitong insidenteng 'to, pero tignan natin mga tol kung ano gaano katapang si Donald Trump, 'di ba? Kapag siya umattend ulit sa mga susunod na campaign rally, syempre tumatakbo siya as president ng ano ng Amerika, eh. 'Di ba? Mas matindi na siguro seguridad nito, within 100 meters na siguro ang ano niyan. O baka mas lagpasan pa nila, 'di ba? Talagang mas matindi na magiging seguridad nito, kayang-kaya naman niya magbayad ng napakaraming security. Bilyonaryo naman 'to, eh. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. At tulad nga ng sinabi natin, hindi pa siya nakalista. Kung sakasakali talagang, ano mga tol, eto ay, tawag dito, may nagplano sa kanya na siya ay itumba, meron pa siguro siyang misyon 'no, sa mundong 'to mga tol at hindi pa siya nakatakdang, lumisan pa 'no. Baka magiging presidente pa siya ng Amerika mga tol ulit 'no, sa ikalawang pagkakataon kaya hindi pa siya natuluyan dito mga tol 'no. Pero sana wala na talagang mga ganitong mga bagay kahit saang bansa 'no. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino at ikaw ay may pake sa mga nangyayari sa ating, mundo, 'wag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.